Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, samahan niyo po si Kamanong, inyong lingkod, at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kabayan, ito pong pahayag ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno sa pagbulusok po at paghina at pagbagsak ng ekonomiya. At sinabi niya po ang dahilan. Matagal na po ito. Umpisa pa lang po ng kanilang panunungkulan ay dinala po tayo sa politika at korupsyon. Kaya ang nangyari, ang ating bansa, ito na po. Painggan po natin ang balita. At si dating Finance Secretary Diokno. Magumpisa na po tayo. Isinisisi ngayon ni dating Finance Secretary Benjamin Diokno sa maagang pamumulitika ng kasulukuyang administrasyon ang paghina umano ng ekonomiya ng bansa. Bukod pa ito sa maling umanong alokasyon ng pondo, maling prioridad, mahinang pagpapatupad ng mga proyekto at programa at higit sa lahat, korupsyon. Madeline Villar Moratillo sa balita. Every president should think of his term, 6-year term, no re-election. Bibilangin mo yun, kung ako ang presidente, bilangin ko yung araw na yun, every day, ito, kailangan mo. Huwag mo, kalimutan mo lang sino magiging next president, hindi mo naman responsibility. Sabi ng ekonomista at dating kalihim ng Department of Finance na si Benjamin Diokno, ang maagang pamumulitika ang dahilan kaya humihina ang ekonomiya ng bansa. Tama. Sabi ni Diokno, dati kabilang ang Pilipinas sa fastest growing economy sa Southeast Asia. Nakita naman ninyo yung mga approximately 4th quarter of 2023 nagkaroon ng nilaunch yung pirma. Alam mo yung pirma, di ba? Charter change na papunta ng government natin, magiging parliamentary o extend term ng yun mo, bumagsak na agad reaction tao yun. Parang nawalan sila ng confidence. Bakit pa bumubulitika this year? Noong unang quarter ng 2022, ang growth rate ng GDP sa bansa nasa 8.1%. At ngayong second quarter ng 2026, bumagsak ito sa 2.3%. Wow. Ilan pa anya sa nakaapekto rito ay ang maling alokasyon ng pondo, maling prioridad, mahinang pagpapatupad ng mga proyekto at programa at korupsyon. Matatandaan na mismo ang Malacanang, aminadong nagkaapekto talaga kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa dahil sa nabunyag na lawak ng korupsyon sa pamahalaan. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Maging ang World Bank, una na ring sinabi na malaki ang naidagdag ng alegasyon ng korupsyon kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinuna rin ni Diokno ang panukalang pambansang pondo para sa 2027 na malaking halaga na kalaan sa ayuda. Sa halip aniya na sumentro ang national budget sa mga proyektong pangkaunlaran, mas tutok ito sa ayuda na delikado lang sa pamumulitika. Kasi hindi ko pa na-evaluate natin mga additional ayuda sila. So, let's say na that totals about 100 billion. Dapat i-offset na yun, di ba? Saan ako kukuha ng pera para magbigay ng additional na ayuda? So kasi kung wala siyang ganung measures, HBN, taasan na lang natin ang deficit. Pero yung deficit, masama din yun kasi manghihirap pa ng pera. Tumas na nga yung bago yung cost natin. Grabe. So, sino babayad nun? Yung next generation. Yan po mga kababayan. Kaya po kawawang-kawawa po ang susunod na administrasyon. Bagsak na bagsak po ang ekonomiya at baon pa sa utang ang bansa. Mga kababayan, mahigit 19 trillion na po at papalo na po ng 20 trillion ang nauutang ng bansa. Mga kababayan, dinaig na po, nilagpasan na po. Kay dating Pangulong Duterte, nagtapos po ang utang ng bansa nasa 12 trillion na napakarami pong proyektong build, Luzon, Visaya, Mindanao. At nalinis pa ang mga basurahan na ilog, dagat. Hindi po ba? At meron pang pinakamalawakang crisis sa buong mundo, ang pandemya.
Hindi po ba kaya nakautang ang bansa ng malaki dahil sa pandemya? Ngayon, ubod po ng laki ng naidagdag sa utang. Galing po tayo sa 12 trillion. Ngayon po ay papalo ng 20 trillion. 6 trillion. Kulang 6 trillion ang nauutang mo na wala kang naipakita. Bagsak ang ekonomiya. Kaya nga mismo na yung dating finance secretary na si Benjamin Diokno. Ano po? Sinabi niya po lahat ang ugat. Bakit bagsak ang ekonomiya natin? At malabo ng makabangon. Bakit po? 1 taon na lang mahigit eh. Paano maibabangon ng bansa? Hindi po ba? Samantalang nung iniwanan ni dating Pangulong Duterte, ang ating bansa sa Southeast Asia ay kasama sa growing faster economy. Di po ba? Pataas at maganda tingin ng Asia o Southeast Asia, mga kapitbahay natin at pati po ang mga ibang bansa sa Northern at Southern. Hindi po ba? Sa Western, pati Western country. Iba ang tingin sa ating bansa. Talagang papunta ron sa pagtaas at pag-unlad. Pero nung maupo sila, ano po nangyari? Ang pera ng taong bayan na sinasabi po ni Benjamin Diokno na dapat po ay napupunta po sa magagandang programa para sa ekonomiya. Saan po nila dinadala? Ang pinakamalaking pera ay ano po ang programang pinagdadalan? Ayuda. Ayuda na nagagamit pa sa politika, mga kababayan. Napakasakit. Pero ang pinakamasakit, mga kababayan, na ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Ayon na rin mismo sa dating finance na si Benjamin Diokno. Dahil nakikita po nila ang malawak ang problema ng bansa natin, lalong-lalo sa paghina na ekonomiya at pagbagsak ng bansa. Dahil kung noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ating bansa sa Southeast Asia ay gumaganda at patuloy na yumayabong ang ating ekonomiya, pero ngayon po, sa panahon po nila na tinatawag na bangag na kanyang ate, pangatlo na po ang Pilipinas kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod sa pinaka-worst, pinaka-corrupt sa Southeast Asia. Kasama po tayo sa most corrupt. Pangatlo po yata ang Pilipinas sa most corrupt sa Southeast Asia. Yan po ang ipinalit. Yan po ang ipinalit ng Pangulo na tinatawag ng kanyang ate na bangag. Hindi po ang magandang ekonomiya. Ang ipinalit po ay para makilala ang Pilipinas na maging most corrupt na bansa. Ganyan po katindi. At mismo po, aminado naman po yung tinatawag na ICC. Diyan po sa Malacanang ni Senadora Amy Marcos. Yung ICC. At tinatawag din pong pambansang reyna ng mga fake news niya Tony Roque at garbage in, garbage out ng Vice President. Aminado. Aminado sila na talagang may korupsyon sa gobyerno nila. Kaya lang, pinasisinungalingan nila ang katotohanan. Bakit po? Dahil daw po, yung mismo raw po na tinatawag na bangag na kanyang ate ang nagpa-imbestiga. Ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang malalaking pondo ng 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 na naidagdag na sa laki ng utang na dinala nyo sa malaking utang na mahigit 5 trillion na ang inuutang sa administrasyon ngayon? Saan napunta yon? At ano ang naging kapalit nun? Hindi po ba? Kaya sanay na sanay po talagang magsinungaling yung tinatawag na ICC. Ginagawa po tayong tanga, bobo at gago sa laki ng pera na pinopondo nila. Lalong-lalo po dyan po sa mga programa nila. Pero pilit pong dinadivert ang sinasabi pong korupsyon na sila pa nagpapaimbestiga. Hindi po ba mga siraulo yan? Di umano. Kaya mas paniniwalaan po, katulad ko, mas paniniwalaan ko po mga kababayan, si Benjamin Diokno. Dahil isa po itong naging finance secretary at isa pong ekonomista. At alam na alam niya po ang nangyayari. Dahil siya po ay nasa Central Bank. Hindi po ba? At dati rin po siyang presidente dyan sa Central Bank. O baka meron po siyang posisyon sa Central Bank. Hindi po ba? At mas maniniwala tayo sa kanya pagdating sa ekonomiya kaysa po roon sa palasyo
Mga kababayan, at doon sa tagapagsinungaling na tinatawag din pong ICC ni Senadora Amy Marcos. Yan po mga kababayan ang napakasakit at napakalungkot na hindi man lang po nakikita yan ng ating mga men in uniform. Wala pong nakikita ang ating mga men in uniform na ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Maaga pa lang po ay politika na at korupsyon. Kaya po ang bansa ay nagsasakripisyo at nagsasaper ang mga Pilipino sa kahirapan. Nakakalungkot. At 1 taon pa po mahigit mag-iintay at maghihirap ang Pilipino. Kaya nga po ang ating mga men in uniform, lumagpas at lumipas ang 3 taon at 4 na taon, mga kababayan, sitting pretty sila. Wala man lang pong nakikita na malawak ang korupsyon. Bakit kaya nagkaganito ang ating mga men in uniform? Bakit kaya? Bakit kaya? Tinamaan din kaya sila naman ng virus? Tinamaan din kaya sila ng virus ng maleta? Yan po kasi ngayon ang malaking virus sa ating bansa eh. Yung virus ng maleta. Maleta virus. Hindi kaya? Nagtatanong lang po tayo. Yan po mga kababayan, ang nakakalungkot na sinapit po ng ating ekonomiya. Malayong malayo po noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga lang po, never po itong questionin at batikusin at ibalita ng malaking mainstream media yung nangyayari po na malawak ang korupsyon at pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Never po nilang kukwestiyonin yan, lalo-lalo na kung kasama sila sa maleta virus. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan at thank you po kay dating Secretary of Finance Benjamin Diokno. Maraming salamat po at ipinaliliwanag niyo po sa taong bayan yung totoong sitwasyon ng bansa na hindi po yan ipinaliliwanag ng Malacanang dahil nga po may pinagtatakpan sila. Maraming salamat po, Secretary, dating Secretary. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa inyo, mga kabayan, sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City at Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Tiis-tiis lang po kayo at ingat-ingat po, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At ganoon din po mga kabayan, samahan po natin maraming dasal nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Paalam, sa muli po. Bye-bye.